Parang gusto ko nang ibenta yung inahin ko pag matapos ito siyang mawalay, yung mga biik niya. Sa ngayon, ito yung pang-pito niyang anak. Ang problema ko kasi ay siguro sa sobrang laki niya, kaya nahihirapan siyang magpalabas ng mga biik. Yung nakababag ba sa loob yung mga biik, kahit pa siguro injikan ng, sabi ng technician, kahit pa injikan daw ng oxytocin or pitoxal, hindi daw talaga yan lalabas. Kailangan dukutin yung mga biik. So mga kababoy, yung problema ko, experience ko sa aking inahin kahapon, alas 8 ng umaga siya nag-umpisang mga anak. Tapos nag-stop siya ng alas 11, nakalabas na siya ng 8 hanggang sa wala nang lumabas. Kaya dinukot ko siya mga alas 5 ng hapon. So dalawa na yung patay, nakababag kasi yung isang biik. Tapos nasundan ng isang buhay, kaya yung buhay niya na anak, ito, siyam lahat yung buhay niya. Sa ngayon, so pangalawang araw na ngayon, simula nung nanganak ng alas 8 ng umaga, 33 hours, may lumabas na naman na placenta, may kasamang biik. Tapos yung biik ay hindi din niya mailabas. Ewan ko kung bakit ganun yung forma ng mga biik niya sa loob. Yung parang yung hawak, yung tiyan, yung mga nauna ba, hindi yung ulo or hindi yung puwet. Kaya yun, dinukot ko, patay na siya. Tapos pagka after 2 oras na naman, ire siya ng ire, tapos wala siyang mailabas. Yun pala mga kababoy, dinukot ko na naman, tapos nahawakan ko yung mga placenta sa loob. So dinahandahan ko naman yung placenta na nilabas hanggang sa nilabas ko ng pakunti-kunti yung mga placenta. Tapos may yung pusod ng biik. So may kasama pala siyang biik. Ang problema ngayon, yung biik niya hanggang dito talaga, banda. So yung nag-ano ko ng sabon, kasi magpuputin ko na naman siya ulit. Yung sabon ko ay lampas talaga siya sa siko dito, yung sabon. So sobrang haba talaga kung iano mo sa tiyan ng inahin. Sobrang tapos yung alam niyo yung experience mo na pag parang ibabacuum yung biik, yung kamay mo sa loob. So yung biik ay hirap na kung maabot kasi sobrang lalim talaga ng biik niya. Lampasito nga yung napasok ko sa kamay ko. Tapos pag hihilahin mo yung biik, binabacuum naman yung biik pabalik sa loob. So talagang pwersahan talaga yung paghila ko sa biik na patay. So yung paghila ko, yung nahawakan ko na yung biik, parang naano yung inahin natin, si Joanna, parang nasaktan siya. O ano ba yun, na parang parang maluwag na yun sa ano niya. Basta naano siya na yung hawakan ko na yung biik dun sa loob. Kaya yun, nagpursige talaga ako na mahila siya palabas. Kasi pala talaga sa loob, yung parang ibabacuum nga yung biik papasok. Parang nahihirapan ako maglabas. So yun yung experience ko sa inahin ko. Kaya parang balak ko na talaga siyang ibenta na lang siguro, kung ganito na lang lagi yung pag-anak niya. So total na buhay ay siyam. Ito siyam yung buhay. Tapos yung patay naman niya, dalawa kahapon, dalawa ngayon, so 4. So sana lahat 13 piglets sana. Ayan. So ni-share ko lang yung experience ko. Ayan. So dapat talaga marunong tayong magdukot. Yung kahit pa siguro i-injikan siya ng oxytocin, kung nakababag yung mga biik sa loob, hindi din siya lalabas. So yun lang yung gusto kong i-share mga kababoy. Sana may nakuha kayong aral sa sinong gustong magbabawian dyan na may ganitong sitwasyon yung inahin.